Hello, everyone, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotion. We are continuing on with our Christmas devotional series that we have entitled Portrait of Jesus Christ. Portrait in Filipino, larawan. Ang larawan ng ating Panginoong Jesus. Dinidescribe natin ito kasi wala pang pictures nung araw, wala pang photography. So, babasahin lang natin sa Bible kung ano ang kanyang larawan, ano ang description sa kanya mula sa banal na kasulatan. So, ito tayo. Ano ang kaibahan ni Kristo at tayo? Kaya, Jesus and us ang title natin. What's the difference between Him and us? In this particular episode, I'm going to put comparisons. Sino siya? Sino naman tayo? Okay? Who is Christ and who are we in relation to Him? Let's begin with the first one. Colossians 1:15 says, He is the image of the invisible God. Tayo naman, we were created in God's image. What's the difference? Jesus Christ is the ultimate description of the Father who is in heaven. He is God who became flesh. Our responsibility is to show to the world who is Christ by the way that we behave. Kaya tayo ay mga imagers. We project to the world His image. We show forth to the world how true followers of Christ behave. So this is not just about what we believe. It's more about how we show forth what we believe toward others. So yan ang una. Imager tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, He is the creator of all things. John chapter 1 verse 3. Kung wala daw siya, hindi nagawa ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Grabe ang power ni Lord Jesus, di ba? Tayo naman, we were created through Him and for Him. Colossians 1:16. Hence, we find the purpose of our existence only through Christ. Ang pakay ng ating buhay ay bigyan siya ng kalwalhatian, hindi bigyan lang ng kaluguran yung ating mga sarili at ibigay lang sa katawan natin yung gusto ng ating katawan. Our ultimate purpose in life is to give Him glory. Ayan. Ang ibig sabihin niyan, we live in accord to His purpose. Hindi yung sarili nating pakay, kundi yung pakay ng Diyos para sa ating buhay. Pangatlo, Colossians 1:17, interestingly, he says, He holds everything together. Ganon, grabe ang kapangyarihan ni Jesus Christ. He holds everything together. Tayo naman, we are held by the power of His hands. Grabe, tayo'y hinahawakan niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hence, our strength is dependent on Him alone. He is the power that sustains us. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Pang-apat, He is the only begotten Son of God. Yan siya ang only unique Son of God. John 1:14 at saka 3:18. Ano naman tayo? We are God's adopted children. Iba tayo sa Kanya. Siya yung kaisa-isang tunay na anak. Tayo ay mga taong inadapt lang sa kanyang pamilya. That means through Him, we have become members of God's family. We are no longer orphans, but legitimate children of the Father. Isn't that a secured state? Grabe ang pinagkakaloob. Napupuna po ba ninyo na kung ano siya naman tayo'y walang karapatan, pero siya ang nagbigay sa atin ng karapatan. Ganda, no? Tuloy pa natin. He is sinless, holy, and righteous. 1 Peter 2:22. Tayo naman, we are unholy, sinful, and unrighteous. And that's our condition before we came to Him. Just look at the contrast and you'll appreciate what He has done for you. He picked us up from that ugly condition, from that ugly state, and made us, according to the Apostle Paul, sit together with Him in His domain. Grabe, tayo parang mga basura lamang, pero inilagay niya tayo sa kanyang kaharian. Colossians 1:15 says, He is the ultimate heir as the firstborn. Tayo naman, co-heirs with Him. Romans 8:17. So, we own what He owns. Pinamanahan na tayo ng ating Panginoon. Di na tayo mahirap. The Apostle Peter said, We have a priceless inheritance that can never spoil, reserved in heaven for us. 1 Peter 1:4. So, stop thinking like a peasant. Hindi ka mahirap. Mayaman ka dahil kay Kristo. Next, He owns everything. We own nothing. Ayan siya ang may-ari ng lahat. Tayo'y walang pag-aari maliban sa mga bagay na ibinibigay niya
sa atin. 1 Corinthians chapter 4 verse 7, He gives us things to enjoy. So anumang bagay na meron ka ngayon, ibinigay yan ng Diyos sa iyo. Pasalamatan mo siya kasi gusto niyang mag-enjoy ka sa mga bagay na kanyang ipinagkakaloob. He has imparted His riches to us. He has promised to supply all of our needs. In fact, sabi nga ni Jesus Christ, alam na daw ng Ama ang ating hihilingin bago pa tayo humingi sa Kanya. Bago ka pa mag-pray, bago ka pa manalangin, alam na ni Lord. Kaya lang ang gusto niya, patuloy ka makipag-usap sa Kanya. Sabi naman sa Philippians 4:19, He is the great provider. Hindi ba? He has promised to supply all of our needs. So tayo, we are but recipients of His blessings. 1 Corinthians 1:30. Sabi ni Jesus Christ, without me, you can do nothing. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Source ng lahat ng mga bagay. Ang huli, He is Lord. Hence, He leads. We are His subjects. Hence, we must follow. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. John 15:7. Ano ibig sabihin ng mga talatang ito? Ito yun. Knowing who you are in Christ can make a lot of difference in your daily decisions. It creates a sense of a good self-image, hindi ba? Ang tingin natin sa ating sarili ay hindi na basura, hindi importante, kundi mga taong pinahalagahan ng Diyos. So yun ka sa harap ng ating Panginoon. Huwag mo nang intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa iyo. Isipin mo o pag-aralan mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Punta tayo sa Christmas. Meron ba kayong mga ina-expect na regalo ngayong Pasko? Meron ba kayong mga wish lists? Di ba? May mga taong nagtatanong sa akin, ano po ba ang wish list mo, Pastor? Well, let me tell you something. I don't mean to discredit lahat ng mga givers, pati yung mga magbibigay ng regalo sa akin ngayong Pasko. I don't mean to discredit us or anyone else. But please remember this. Whatever you may receive from whoever, no matter how much they cost, kahit na gaano pa kahalaga o kamahal ang inyong tatanggapin, lahat ng mga matatanggap natin ngayong Kapaskuhan can never be compared to what our Lord Jesus Christ has already, ulitin ko, has already provided for you. Ang ibig sabihin, nasa iyo na ang lahat ng mga bagay na kailangan mo. Oo, totoo yun. So thank you naman po sa mga magbibigay ng regalo sa atin, pero walang pinakadakilang handog, kundi ang mga inihandog na ng Diyos sa atin. So, kahit na hindi nyo ma-receive yung inyong mga expected gifts na nasa inyong wish list ngayong Pasko, or worse, even if you do not receive anything at all, or even much worse, those na mga taong in-expect mo na magbibigay sa iyo ay hindi ka naalala na bigyan. At wala man lang pinadalang kahit Merry Christmas text man lang, okay ka na. Okay ka na. Okay? Ganun talaga ang buhay. Nakakalimutan ka paminsan-minsan. Our ultimate source and sense of security and joy is founded on no one else and nothing else but Him alone. So, yan na. Stay focused. Keep your eyes on the Prince of Peace, the Lord Jesus Christ, and you will have a genuinely peaceful Christmas season. Ito pa mga paalala mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Ako naman po ang inyong lingkod, Coach Ray Clemente. Merry Christmas in advance sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.